Sabay ko tayo. 1, 2, 3, 4. The Lord is not slow in fulfilling His promise, but patient, not wanting anyone perish, but everyone who come to repentance. Amen. Sabi po sa Tagalog, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen! So, alam naman natin mga kapatid, no, na sa panahon ngayon is marami na talaga nangyayari sa atin, hindi lang dito sa bansang Saudi Arabia, kundi sa ating bansang Pilipinas. Amen! Kaya, ito po yung binigay ng aming Panginoong Diyos para sa atin, no? Amen? So, sabi niya diyan, 2 Peter, basahin ko po sa nabasa ko na po lang. Alam niyo mga kapatid, no? Sa ating buhay, magandang may ano? Madalas tayo may nagiging balisa kapag tila ang Diyos ay hindi agad tumutugon sa ating mga panalangin. Amen? O pangako. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin, no, na ang pagkaantala sa pagsasakatuparan ng kanyang mga pangako ay bitunda ng pagkabagot o kapabayaan. Sa halip, ito ay isang patunay na kanyang malalim na pasensya at pagmamalasakit sa ating kaligtasan. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ang pagkakataon upang mabago at lumapit sa Kanya. Sa halip, magmadali sa Kanyang pagsasaayos ng lahat. Amen? Amen. Kalabitin mo ang katabi mo. Kalabitin mo. Sabihin mo sa Kanya, matuto kang maghintay. Matuto kang maghintay. Amen. So, yan po yung ibig sabihin ng salita ng Panginoon sa umaga nito, na kaya hindi pa tayo, hindi pa bumabalik ang Panginoon sapagkat yung araw na kanyang ibinibigay sa atin is a blessing. Blessing yung araw na tayo po ay nabubuhay at hindi pa bumabalik ang ating Panginoon. Kasi ito yung binibigay ng Panginoon na pagkakataon pag tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Amen. Kung tutusin, ang tao ay likas na padalos-dalos at maigipin. Amen. Madalas gusto natin ng mabilis ang sagot, mabilis ang resulta, at instant na tugon. Instant na tugon mula sa Diyos. Pero ipinapaalala ni Pedro na ang Diyos ay hindi late o tamad sa kanyang mga pangako. Kundi siya ay sadyang mapagtiis at mahabagin. Ang delay na nararanasan natin ay hindi kakulangan, kundi ito ay grasya. Ito ay ang panahon na binibigay ng Diyos upang tayo magsisi, magbaliklo at magbago. Amen? Amen. Kalabitin mo ulit yung katabi mo. Gusto ko, kalabitin nyo lagi yung katabi nyo. Sabihin mo sa katabi mo, habang may oras pa, magbago ka na. Habang may oras pa, magbago na tayo lahat. Amen? Amen? Amen. Madalas, kapag matagal natin hinihintay ang isang bagay, nawawalan tayo ng pag-asa. Amen? Sino ba yung minsan meron siyang hinahantay pero ang tagal dumating ay nawawalan ng pag-asa. Amen? Sabi niya to, ganyan din ang nararamdaman ng marami tungkol sa pangako ng Diyos. Lalo na sa kanyang muling pagbabalik. Pero pinapaalalanan tayo na ang Diyos ay hindi nakalimot. Siya ay matyaga. Ang kanyang pagkaantala ay hindi pagpapabaya, kundi patunay ng kanyang habag at pag-ibig sa atin. Amen. Tingnan mo ulit yung katabi mo. So, mga kapatid, no? Itong
Makinis na kami. Makinis na lang. Nabati ko na yan kanina nung sinakay ko kasi nakikita ko yung smile niya. Kahit pagod siya, talaga na pinagpapalo talaga ating kapatid. No? So tingnan mo inyong mga katabi. Ito yan sinasalamin sa ating buhay. Yung verse na yan ay patungkol sa atin lahat yan. Ito nga yung ilang beses ka na nagkamali. Pero ito yung pinapatawad ka pa rin ng ating Panginoon. Amen. Ilang beses mo nang sinabi na magbabago ka. Pero bumabalik ka pa rin sa dati. Amen? Ganun pa man, hindi pa rin sumusuko ang Diyos sa atin. Yung pinapakita dito sa 2 Peter, yun yung mahabang pasensya ng Diyos, bunga ng walang hanggang habag. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, ay panahon pa para magsisi. Panahon pa. Para magsisi. Kaya, ang pamagat ay ang mapagtiis na Diyos. Amen. At ang tema, ang pangako ng pangalawang pagdating. Amen. So, napakaganda po yung mapagtiis. Yung title, no? Talaga naman mapagtiis ang Panginoon. Na kahit na ilang beses ka nagkamali, ilang beses mong sinabing nagsisisi ka na, ilang beses mo nang humingi ng pasensya, pero paulit-ulit, ayan yung 2 Peter chapter 3 verse 9 na mahabang habag ng ating Panginoon. Yung pasensya niya, mahaba. Amen. Bakit po ang pamagat is isang mapagtiis na Diyos? May sagot po dyan mga kapatid. Pagkat sinabi niya Apostol Pablo sa verse 3 chapter 4 na sa mga huling araw ay binitaw ang mga manunuya, mga tao mapangasar, yun yung mga tao na mapagkutya, mga nagdududa, mga nagtatanong, nasaan yung pangako ng Diyos, lalo sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus Cristo. Mayroong magsasabi yan, nasaan ang kanyang pangako? Dahil ba tila walang nagbabago sa mundo? Amen. Yan po yung sinabi ng ating Panginoon. Yeah. Report. At sinabi sa verse 1 and 2, si Pedro ay nagpaalala sa mga mananampalataya na manatiling tapat sa mga turo ng mga propeta at ng mga apostol. Nais niyang isingin ang kanilang malinis na pag-iisip upang huwag silang malinlang ng mga buwad na guro. Amen. So, marami talaga sa atin, marami nung araw, yung katulad din ngayon, na yung inaano nila yung mga born again, ano? Ano tawag doon? Kung nakanang punta sa born again, wala naman nangyayari. Diba? Yun, yung mga sinasabi. Tulad yung sinabi ni Brad kagabi, marami siyang ini-invite. Pero ang sinasabi niya, ng mga in-invite niya, ano bang meron dyan sa born again? Diba kapatid? Kaya minsan, pagka tayo ay nag-aayo at ganun yung naririnig natin is walang masakit sa loob natin. Amen. So, ang gagawin lang po natin yan is manalangin sa akin. Tulog natin sa Panginoon kasi ang Diyos pa rin ang magbabago sa kanilang isip at puso. Amen. Muli ay nagpaalala si Pedro sa verse 5 at 6. Ipinaalala ni Pedro na nalimutan na ng tao ito na minsan ay natulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha sa panahon ni Noe. Sa parehong paraan, darating din muli ang paghahatol. Ngunit sa pagkakataon nito, ay sa pamamagitan ng apoy. At bakit naman ang tema ay ang pangako ng pangalawang pagdating? Amen? Sabi niya rito, ang pangako ng pangalawang pagbabalik ni Jesus ay isa sa pinakamahalagang katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. Ito ay nagbibigay ng pag-asa at babala sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ang pangako niya mismo ay makikita natin sa 1. Yan. Makikita natin sa 1. Diyan ka na, hindi ko na nabigay kanina yan. Sabi sa 1,
At kung ako'y pumaron at kayo'y may paghahanda ng kalalagyan, at muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon ay tumuon din kayo. Amen. So yung habag, yung araw na sinasabi ng Panginoon na hindi pa siya bumabalik, ay pagpapala sa atin yun. It's a blessing para sa atin. Kasi tayo mga makasalanan, hindi pa bumababa ang Panginoon kasi nga, alam niya na hindi pa tayo ready. Amen. Hindi pa tayo nakapagsisi. Tignan niyo ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Amen. Kung saan yung lugar na maraming gumagawa ng ribulto, yun ngayon ang pinapasok ng tubig. Amen. Kasi yung troso na ginagawang ribulto, ubos na eh. Kaya yung lugar ng mga kahoy dati, yung bato doon, ibinaba na sa patag. Amen. Kaya sabi nga ng Panginoon na makamit mo man ang karangyaan sa mundo, pag dumating ang Panginoon, wala ka rin matitira kahit isa. Amen. So, pinagpala pa rin ang ating mga kapatid kasi nagtanong ako paggabi na wala naman palang nadamay sa kanilang mga pamilya. So, praise God. So, napakabuti talaga ng ating Panginoon. Amen. Dito malinaw na sinabi ni Jesus na babalik siya muli upang kunin ang kanyang tagasunod. Amen. Tagasunod. Kaya ito tinawag na second coming. Ang kanyang muling pagparito mula sa langit. Sabi niya ito, ang kanyang muling pagparito mula sa langit. Amen. Kaya muli ay tapitin mo rin siya. Tabi mo, amen. Tabi. Amen. Sabi mo sa katabi mo, handa ka ba? Handa ka ba? Sabi mo sa Mateo chapter 16, 27, pagkat darating anak ng tao, kaluwalhatian ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy, gagantiin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Alam niyo mga kapatid, na ginagawa ko kagabi ito. Dalawa yung pinagpipilian ko, yung binigay ng Lord. Pag nakikita ko si Brother pinasarap ng tulog, nainganyo talaga ako. Sabi ko, parang sarap na ng tulog si Brother Pin sa akin. Sumasagot pa rin yung ulo ko, no? Pero alam niyo, nung binabasa ko ito, talagang sabi ni Lord, gusto mo maglingkod sa akin, magtiis ka. Ikaw pa kayo reading bukas. Sabi niya, kaya pinagpalangan talaga tayo, no? Ang dami nating tayo ngayong araw na to. Praise God, kasi nga gusto ko yung ganon. Amen? Kasi yun talagang kalooban ng Panginoon. Gusto ko maglingkod, walang hirap. Amen? Maghihirap ka ngayon, pagdating ng araw, sasaya ka sa piling niya. Amen? So, yan po yung sinabi niya, sapagkat darating ang anak ng tao, kaluwalhatian sa kanyang mga anghel. At kung magagagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. So, sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, no, dalawang bagay ang mangyayari. Gagantimpalaan ang mga na mananampalataya. Amen? Yan yung una. At number 2 is, hahatulan ang mga tumanggi sa kanyang biyaya. Amen? Napakasarap ang salita. Kung may tubig sana ito ako. Para wala na. Amen? Yan. Para mahina yung pastor natin yun, Dadra yung lalamunan. Amen? Yan, malang ulit. Sarap pala magsalita, ano, pagka wala kang kaba. Amen? Talagang, alam niyo mga kapatid, no? Actually, itong salita ng Panginoon na ito, matagal ko nang hiningi sa Panginoon. Kaya wala talagang binibigay. Pero nung dumating yung bagyo na, ano ba yun? Tino, no? Pumasok agad itong verse na ito, na sabi ng Lord, ibigay mo yan sa mga kapatid. Amen. Kaya yung, ano ba? Anong pangalan? Tino. Muntik na maging Tino. Balitain mo lang. Nagyan ka na ng Tina. Dapat yun eh. Kaya parang malakas yung bagyo kasi Tino. Kasi may katambal Tina eh. Ay.
Amen. So, balik pa tayo. Ayon sa text ko na 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Amen. Hindi rin siya, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig sinuman ay makahanap. Kundi, ang lahat ay makapagsisi. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Ang pangako ng pagbabalik ay tiyak mangyayari. Ngunit, hindi natin alam ang araw at oras. Kaya, ginagamit ng Diyos ang mahabang pasensya upang bigyan tayo ng panahong magsisi at maghanda sa atin. Amen. Kaya, ang unang puntos, sabi niya dyan, ang mahabang pasensya ng Diyos ay pagpapakita ng kanyang habag. Sabi doon sa Roma chapter 4, 2 verse 4, o baka naman gusto mo pang hamakin ng Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na ang napakabuting Diyos kaya binibigay napakabuti ng Diyos kaya binibigyan kanya ng pagkakataon magsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen. So, sinabi nga niya na yung araw talaga na nalalabi sa atin is blessing. Kasi yun yung araw na pagsisisi natin, pagbabalik loob natin sa Panginoon. Kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon. Amen. Ang mahabang pasensya ng Diyos ay isang makapangyarihang patunay ng kanyang habag at pag-ibig at kagustuhan na maligtas ang lahat. Sabi doon sa awit 103 verse 8, sabi niya, si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Amen. So, ang mapag-inuhod o mahabang pagtitiis ng Diyos ay hindi kahinaan o pagkalimot. Ito ay malalim na pagpapahayaan ng kanyang habag. Ibig sabihin, hindi niya agad hinatulan ang mga makasalanan. Bagkus, binibigyan niya ng panahon upang magsisi at magbalik loob sa kanya. So, amen. Kung yung oras na binibigay sa atin ng Panginoon at kinuha niya na hindi pa tayo handa, eh talagang magkakahiwa-hiwalay tayo sa langit. Meron yung maiiwan, meron yung kasama ng Lord sa kanyang paraiso. Amen. So, ako'y naaawa dun sa mga si misis ko nga ayaw na matulog eh. Nandun na sa church natutulog yun, yung misis ko kasi nga karatapos lang ng bagyo, may bagyo na naman. So, pinipigilan ni misis na yung bagyo minto. Nasusulap na yan eh. Amen. Sabi ko, umuwi ka naman na. Hindi, may ano pa kami, may prayer pa kami. Kala mo may prayer sila alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga. Lima lang naman sila nag-pray doon. Sabi ko, ang tiyaga mo rin ah. Sabi ko, kumakain ka ba? Oo, kumakain naman kami. Sabi niya. Pero at least, ako, panatag ang loob ko na yung misis ko is talagang nakapokus na sa Lord. Nasa church. Yun na talaga ang love niya, si Lord. Yung Panginoon niya, second na lang. Amen. Kaya, sa buhay ng misis ko, no, talagang ako ay pinagpala. Kasi, hindi na niya ako pinagkisilosan. Kasi dati, nang hindi ako wala ako sa gawain talaga, siloso yun. Pero nakita niya hindi niya nga nag-impress ako eh. Nung sinend ko yung pastor, yung binigay niya. Tuwa-tuwa yun. Ewan ko magpapakain na naman. Mamaya, ikaw na magpapakain na. Hindi niya nag-impress ako eh. Gagano pa sa akin yun eh. Ikaw mag-impress, sabi niya. Dati manginong ka lang, sabi niya sa akin eh. Pero nung nakita niya, yung kasama kong mga pastor na, natuwa. Pati ngayon anak ko natuwa eh. Sabi ko, yan ang kagagawa ng ating pagmamalasakit, no? At pagpatuloy sa gawain. Amen.
Wala na. Amen. Pakain na rin. Amen. Papakainin ko kayo. Kaya, 26. Ano araw ba yung 26, 27? Start. 28. Pakakainin ko kayo lahat. Wala kayo Amen. Birthday ko yun. 26 ang birthday ko. Pero siyempre, sa Friday natin gagawin para sama-sama tayo lahat. Amen. Paglalaanan natin yan. Ano ba yan? Amen. So, ang mapagpahinahod o mahabang pagtitiis ng Diyos ay hindi kailangan ng pagkalimot. Ito ay malalim o pagpapahayag ng kanyang kabag. Ibig sabihin, hindi niya agad pinatulan ng mga kasalanan, bagkus binigyan niya ng panahon upang magsisi at tumalikod sa kasalanan. Sa halip na parusahan agad, ang mga lumalabag ay nagpapakita siya ng awa at tiyaga dahil nais niya na bawat isa ay makadama ng kanyang pag-ibig at tanggapin ang kaligtasan na inahandog ng ating Panginoon si Kristo. So ito yung mga mahalimbawa, mga kapatid, ng kanyang pasensya, mahabang pasensya. Number 1 is, ito yung mga halimbawa, mga kapatid, yung kabutihan ng ating Panginoon. Noong panahon ni Noe, sa Genesis chapter 6 verse 9, bago dumating ang baha, pinahintulutan ng Diyos ang tao na magsisi sa loob ng mahigit 100 taon. At nung ginagawa ni Noe ang arka, ipinakita ng Diyos ang mahabang pagtitiis bago ang hatol. Amen. Totoo.